ito ba yun? Ito ba yung bakit hindi niya marendahan ang asawa niya at yung speaker na yan? Mga kababayan, isang mapagpala at malayang araw ng pamamahayag para sa sambayan ng Pilipino at sa lahat ng nagsusubaybay sa ating pagtatanggol sa demokrasya, kapayapaan, seguridad at totoong pag-unlad ng pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Tayong mga Pilipino ay dapat magkakaisa. Araw-araw tayong magsasama upang talakayin natin dito sa programang inyong bagong tinatangkilik ang mga mahalagang issue kasama po ang aking kapartner bilang crusader and advocate of peace and democracy and security sa bansang Pilipinas, ang ating pinakamamahal at kapartner ng mamamayang Pilipino sa labang ito, si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Thank you, Eric, and good morning. Dahil ang programang ito ay siyang nagbibigay daan at boses sa ating mga kababayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Samahan ninyo kami ni Eric, dito na naman sa 1.5 oras na pagdidiskusyonan natin ang mga issues na napakahalaga sa ating lipunan, sa ating Pilipinas nating mahal. Oo, muntik na naming sabihin ni Ma'am Lorraine sa laban kasama. Yun din yun. Ang Pilipinas nating mahal po, ang ating bagong tahanan, bagong tambayan ng totoong mga nagmamahal sa bansang ito. Nandito po yung ating mga link na palagi ninyong inahanap. Ang keyword po, Pilipinas nating mahal. Ang ating programa po ay masusubaybayan ninyo dito sa mga link ng Pilipinas nating mahal YouTube channel, Pilipinas nating mahal Facebook page, and ganoon din po sa Ka-Eric Celis na kinikerry din natin po at sa sambayanan na nagbo-volunteer na i-carry din sa page nila. So hanapin nyo lang po sa YouTube at ang www.smninewschannel.com. I-type nyo po dyan, i-search ang Pilipinas nating mahal. YouTube, Facebook, Rumble. Nakita ko rin kagabi, Ma'am Lorraine, nandun din po tayo. So mga kababayan, naririto po ang isang araw na naman ng paglilingkod namin sa inyo nila Ma'am Lorraine Marie Badoy. At sa unang bahagi po ng ating talakayan ay pupuntahan po natin maya-maya lang ang ilang mga mahalagang pag-uulat na ating dapat na ihayag sa ating mamamayan. Ma'am Lorraine, kukuha tayo ng maigsing balita tungkol po sa background ng ating panibagong Chief of the Philippine National Police. Aside sa binanggit kahapon ni Ma'am Lorraine that he was a graduate or he's a graduate of PMA Class 1991. He belongs to the class of PMA 1991. Si General Romel Marbil ay nanggaling pala ito sa rehiyon ng Region 8 kung saan din po ay nandun ang kontrobersyal na Speaker of the House nanggaling, but we are not insinuating something about that. It's just a statement of the facts. Na yan po ay pakikinggan natin how the new Chief of the Philippine National Police, Ma'am Lorraine, will navigate yung pinakapunong lingkod at punong general ng main law enforcement agency ng ating security instrument of the government. At ngayon din po, ngayong araw na ito, mga kababayan, ay hindi natin pwedeng palalagpasin. Ma'am Lorraine, ikaw na rin na nagsabi sa akin kanina bago tayo mag-onboard na napakahalaga po ang usapin tungkol sa transparency, accountability, and the fitness of all government officials, especially the highest chief executive of the government, the President, the fitness to govern from the perspective and from the level and category of mental fitness, psychological fitness, moral fitness, and of course, ang kanyang legal fitness on the basis of protecting and exercising the fundamental requirement of every government office as stipulated by the Constitution, as contract to the people, in every time na may election, yung transparency and accountability in public office. Ma'am Lorraine, bakit natin ito pinuntuhan sa unang bahagi ng ating talakayan? Eric, you're talking about the PIDEA documents that came out recently of the president, the sitting president. Exactly. Na that he is using drugs. No? Yes, ma'am. Nagulat ang lahat. No? Yeah. And I saw the document, ma'am, over social media platform, mga 11 p.m. kagabi. Yeah. Kumakalat ito. Around the time. I couldn't sleep. No? Yeah. But this is something that the former president had already exposed, no? And then it was denied by the PIDEA. And sa Davao. Sa Davao, yes. So, but for me, no, this is really horrifying. The implications are horrifying because yung fitness to lead our country by someone who is in the grip of an addiction
the implications are horrifying. Is it, and so many questions entered my mind, Eric, no, mga kababayan, ito ba yung, kaya hindi niya alam kung anong implikasyon pag ginigiit niya yung gera? Ito ba yun? Ito ba yung bakit hindi niya marendahan ng asawa niya at yung speaker na yan? Ito ba yung bakit yung napakagrabe na yung mga pangyayari? I mean, you know, this is like the Rocky Horror Show every day in the Philippines. May daming lumalabas and it doesn't seem like he's present, no? So, Correct. ito ba yon? Ito ba yung kung bakit na nakikita natin? It's not just even simple incompetence anymore. Now, we're talking about fitness to lead a country. Yeah. And with something like this, no? If the sitting president is indeed a substance abuser, then we have a very, very big problem. Correct.